Ano po ba talaga ang tunay na relihiyon at anong relihiyon ang makakapagligtas sa iyo sa araw ng paghuhukom? Sana po manotice. Thank you po. Wala. Kahit isa. Marami kayong maririnig nito. Punta kayo dito sa sekta namin. Punta kayo dito sa iglesia namin. Dito talaga yung maliligtas ang tao pagka pumasok ka sa iglesia. Totoo ba? Totoo? Sige, dyan na ako. Gagawa na lang ako ng mga mali. Gagawa na rin ako ng kasalanan. Basta makapasok lang dyan sa iglesia o sa isang sekta, relihiyon, magkakaroon na ng kaligtasan. No! Hindi po. Totoo yun. Wala. Kahit anong relihiyon, kahit anong sekta ang pwedeng makapagligtas sa kaluluwa mo. Sorry, nakaginto na pala akong mag-record. Hi. Marami kasi kayong maririnig na ganun, na punta kasi kayo dito yung totoo, punta kasi kayo dito sa simbahan namin, punta kayo sa church namin, sekta namin. Marami pa kayong maririnig na ganyan. At ang reality, ito, hindi po makakapagligtas ang relihiyon, simbahan. Tanging ang pagtanggap lang natin sa Panginoong Jesucristo, pagsampalataya sa Kanya, at pagkakaroon ng genuine repentance, pagtalikod sa mga nagawa nating kasalanan. Tandaan mo ito, kapatid, walang perfect na simbahan kasi wala talagang perfect na church. Wala ring perfect na relihiyon kasi wala talagang perfect na religion na makakapagligtas sa'yo, at walang perfect na spiritual leader na magbibigay sa'yo ng assurance para ikaw ay maligtas. Wala po kahit isa. Remember, perfection, holiness, and righteousness ang kailangan para tayo ay makasama ng Diyos sa kalangitan, at hindi natin nagawa yun. Walang matuwid, wala kahit isa na tao ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil lahat tayo ay nagkasala at tayo ay nakundina na papunta sa impyerno. Yan ang sabi ng Scripture. Sa mga naging kabayaran ng ating mga nagawang kasalanan sa harapan ng Panginoon, ito po yun. The wages of sin is death. Hindi lang yung kamatayang pisikal, kundi yung second death. Ano yun? Yung kaluluwa mo. Pagkatapos na mamatay sa physical body, meron tayong soul. Mamamatay din po yan at magkakaroon po ng destination na papunta sa impyerno. Pero ito po yung naging plano ng Panginoon. The plan of redemption ng Godhead. Meron nang gumawa ng mga bagay na dapat tayo ang tatanggap. Ano yun? Yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Siya'y nagkatawang tao at kinuha niya yung ating mga kasalanan. Yun ang daladala niya sa krus ng Kalbaryo para tayo ay magkaroon ng parol, magkaroon ng kalayaan, maligtas. Yung dugo ng Panginoong Jesucristo ang naging kabayaran ng lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Romans 5 verse 9, at ngayon, itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Ito yung katuwiran na ibinihis sa atin. Kaya nga po walang matuwid kahit isa. At yung righteousness na yon na makakapunta sa kalangitan, hindi righteousness ng tao. Righteousness nagbumula sa ating Panginoong Jesucristo. There is hell, lake of fire, na magpapahirap sa kaluluwa kapag namatay siya na hindi nanumbalik sa Panginoon. Ito yung mga taong ito. Verse 8, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, matay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sabihin na natin hindi mo ginawa yung pagnanakaw, maging immoral, hindi. Doon na lang sa pagiging sinungaling. Sino yung hindi nakagawa ng pagsisinungaling? Diba? Kahit bata ngayon, nakakapag-sinungaling. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ito yung naging katiyakan ng ating kaligtasan. Yung pagsampalataya sa Kanya at paghingi ng tawad. Hindi na natin pagbabayaran kasi ginawa na ng Panginoong Hesus. Ihihingi na lang natin ng tawad, repentance, at tuluyang pagtalikod sa mga makasalanang pamumuhay. Kaya walang tao, simbahan, kongregasyon at relihiyon, samahan na makakapagligtas sa iyo. Tanging ang Panginoong Jesucristo lang. Merong kaligtasan, buhay na walang hanggan, at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Kahit na madalas na i-reject ng mundong ito. Pero ito yung kahabagan ng Diyos. Isaiah 53 verse 3 hanggang 5. He was despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with deepest grief,
Ito ay nangyari sa Panginoong Kristo. We turn our backs on Him and look the other way. He was despised and we did not care. But yet, it was our weakness or our weaknesses He carried. It was our sorrows that weigh Him down. Sabi ng verse 5, listen, but He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. Amen. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Accept Jesus Christ, kapatid. Kung hindi mo pa ina-accept si Lord, ang Panginoong Kristo. Repent and be blessed. Talikuran natin yung mga nagawa nating kasalanan at tulungan tayo ng banal na Espiritu para makalakad sa kalooban ng Diyos. Makatulong nawa sa iyo ang video na ito at ang pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless you. Kung nakarating ka sa huling part ng video ito, follow ka, agree ka, may tanong ka, comment ka lang. God bless, kapatid.